Magandang araw sa inyong lahat guys. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay yung katanungan ng isa nating subscriber or viewers. Ito yung katanungan niya. Sir, may question lang po. Ilang years po ang contract pag magja-Japan ka? Ano po ang agency na walang placement fee? Ilang taon ang pwede? Age limit? Agency na legit sir, ano po kaya? Sana mabasa. Salamat. Okay guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe ay alam nyo na yung gagawin. Please subscribe, hit the bell button, and then i-like nyo rin at i-share yung video na ito. And then mag-comment po kayo sa baba kapag mayroon kayong mga katanungan. Para sa susunod ay pwede nating sagutin sa pamamagitan ng pag-reply sa comments natin or sa isang video na tulad nito. So shoutout pala kay Neil Mark kasi siya yung nag-comment at nagtanong ng mga katanungan ito. Yung unang tanong niya ay, ilang years po ang contract pag magja-Japan ka? So yun ay depende sa kung ano yung trabaho nga applyan mo, and then kung ano yung visa na ibibigay sa iyo. Kasi mayroon tayong iba't ibang visa. Mayroon tayong tinatawag na trainee visa or yung TITP. Yung TITP or Technical Intern Training Program. So yun ay government to government na policy. Kilala yon sa tinatawag na trainee visa. So yun ay minimum of 3 years yung contract nun. And then kung okay yung work mo at nag-level up ka ng Nihongo halimbawa at ng skills, and then gusto ka pang extend ng employer mo, pwede kang ma-extend ng up to 5 years. So madadagdagan ng additional na 2 years. So ang maximum ng trainee visa ay 5 years. And then kung medyo mataas na yung skills level mo at saka Nihongo level ay pwede kang ma-hire or makakuha ng SSW visa. Yun ay maximum of 5 years yung visa na yun. So, depende sa iyo yun kung gusto mong magpatuloy na magtrabaho dito sa Japan. And then, yung isa pang visa ay yung Engineer Visa, Specialist in Humanities or International Services. Or mas kilala sa tawag na Engineer Visa. Yun naman ay yung mga 4 years or degree course graduate or mga bachelor graduate. So, yung TITP or Trainee Visa at saka SSW Visa, at least mayroon kang high school graduate, pwede na yon. Okay, yung sunod na katanungan niya, ano po ang agency na walang placement fee? So, dito sa Japan, wala talagang placement fee. So, bawal yung placement fee dito. Kaya kung may maghingi sa inyo na placement fee, papunta kayo dito sa Japan, nag-a-apply kayo papunta sa Japan at naghingi ng placement fee sa inyo, yung recruiter o kaya yung agency, huwag nyo nang ituloy. Maghanap na kayo ng ibang agency kasi walang placement fee dito sa Japan. So, maging mapanuri kayo, pag may naghingi ng placement fee, scam na yon agad. Red flag na yon. So, tandaan nyo lang na walang placement fee kapag gusto nyo magtrabaho dito sa Japan. And then, yung isa pang tanong niya, ilang taon ang pwede? Yung age limit daw, yung tinutukoy niya. So, age limit. So, pinakamababa, siguro nasa 18 or 19. Usually, yung iba, 19 years old to 30 years old. Pero kung pagkatapos nyo mag-graduate ng high school or senior high school, kahit 18 years old pa lang kayo, pwede kayo mag-try na mag-apply sa mga agency. So, sabihin na natin, mula 18 years old hanggang, sabihin natin 30, mayroon pa. And then 40, medyo alanganin na kasi yung 40. Kapag pumasok na kayo sa edad na 40 or malapit na mag-40, konti na lang yung agency na pwede nyong applyan. Kasi yung usually, karamihan ay 35 pababa. So, sabihin na natin, 19 years old to 35 years old yung usual na age limit ng mga agency. And then, mayroon pa namang tumatanggap ng kahit 40 years old na. Pero, konti na lang yung mga agency na ganun. Saka, depende yon sa employer kung tatanggapin kayo ng Japanese employer na kahit 40 years old na kayo. Pero kung sa tingin nyo, confident kayo na yung skills nyo ay hindi matatawaran at kahit 40 years old na kayo, ay may mataas na skills kayo, skills level, so pwede kayo mag-apply. Halimbawa, magustuhan kayo ng employer na yung skills nito ay yung hinahanap ng employer, ng Japanese employer, kahit 40 na kayo, pwede kayong ma-hire. So, huwag kayong sumuko, itry nyo pa rin kahit 40 na kayo. Pero,
karamihan talaga, sinasabi ko, 19 to 35 years old yung usual. Yung iba nga, hanggang 30 years old din yung tinatanggap nila. Kaya depende yun sa agency at sa employer. Okay, so ito pa yung isang katanungan niya. Agency na legit, sir, ano po kaya? Pagdating sa agency, hindi ako nagre-recommend ng anumang agency. So usually, naghahanap lang ako ng agency sa workabroad.ph saka dmw.gov.ph. So yung dating PUEA na website. So ilalagay ko na lang yung link ng mga website na yun sa description sa baba para makita nyo, i-click nyo na lang yun, yung mga link ng website na kung saan pwede kayo makahanap ng mga agency. Tulad ng workabroad.ph saka dmw.gov.ph yata yun. So, ilalagay ko na lang sa description sa baba. So, i-check nyo na lang yon and then i-click nyo yung link sa baba, sa description sa baba. Bakit yun ang dinirecommend ko? Kasi, usually, yung nasa workabroad.ph, yun ay talagang mga dati nang mayroong license. So, i-check nyo na lang sa DMW or Department of Migrant Workers na website para ma-check nyo kung legit pa ba or hindi pa expired yung mga license ng mga agency na yon. Okay, so tingnan nyo na lang sa description sa baba para ma-check nyo kung legit ba yung mga agency na yon. Okay, sana nasagot ko yung mga tanong ni Neil Mark. So sana ay nakatulong yung video na to at sana rin ay makatulong sa iba yung video na to, kaya i-share nyo na rin po sa iba na gusto rin mag-apply papunta sa Japan. And then kung mayroon pa po kayong katanungan ay mag-comment na lang po kayo sa baba para masagot din natin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe ay i-click nyo naman yung subscribe button saka yung bell para ma-notify kayo sa mga susunod pang mga videos tulad nito. Okay guys, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Bye bye. By the way guys, meron din pala akong Facebook, saka TikTok account, saka yung Instagram account. Pwede nyo pa akong i-follow doon kasi meron din po akong mga video doon, mga short videos na ina-upload na pwede nyong mapulutan ng aral kung gusto niyo magtrabaho dito sa Japan. Kasi ganun yung mga ina-upload ko doon, yung mga trabaho sa Japan, saka yung pamumuhay namin dito sa Japan bilang isang OFW. Okay guys, paki-follow po ako sa social media account ko. Nandun po din sa link. Yung mga link po nun ay nandun rin po sa description sa baba. Okay guys, hanggang sa muli. Bye bye.